Hello mga friend, morning naman. Ang ating topic ko sa ngayon ay ang wag na lang atungkil. Kaya sa ngayon na importante itong ating lecture, no? Ito about ng 12 biblical way to develop ng a good and godly self-image. Ang atin nagat sa godly self-image. Ito, ang ano natin, we will always remember God does love us. Nang God love us, no? We are children of God. He wants us to like ourselves, to have confidence and to have a good ng self-image, no? Yan. And you are precious to me and honor and I love you. Yan ang ano ng God the Father sa atin. Nga love niya tayo, no? Kaya ito ang ating pakinggan, no? Kung ano ito, how then do we improve our self-image? Paano? Where do we start? Kailangan tayo mag-start na sa ngayon, no? Kung malaman natin ang gawin natin dito sa ating message ngayon, no? Yan ang the following are 12 biblical ways to help develop a godly and self-image. We must get God's word down in our spirit. When it is planted, grows, and then brings forth new life. Yan, ito na ang atin na excited na kayo. Kaya ito na ang atin 12 biblical ways to develop a good and godly self-image. Yan, ang number 1 natin, remember daily whose child you are, and the God says, you are precious to me and honor and I love you. Love tayo ng God, no? The Father, labon man natin siya. Yan ang ating I have loved you with an everlasting love, with loving kindness I have drawn you to me. Yan ang number 1 natin. Ang number 2 natin, no matter what the situation or how overwhelming the job, quite tayo, I can do everything. God asked me to with the help of Christ Jesus, our Savior, Lord Jesus natin, who given me the strength and power. Ang number 3 natin, when fear and timidity overcome you, bring it to your mind that nandyan ang God, no? God's word say, for God has not given you a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind, no? And a perfect love casts out fear. The Lord is my helper, and I am not afraid of anything. No, that a man can do to me.
Kayo andyan ang God. Hindi tayo natakot. Bala na kung ano kang mangyari. Basta andyan ang God. Ay okay ako. Number 4 natin, give out daily kindness, love, gentleness. Ito mga behavior na ito, ipalabas natin sa everyday natin na life, kindness, yan, kindness, love. Mahal mo ang tao, ang mga taong ito, hindi lang siya ang isa o kung marami sila. Yan ang kailangan natin, na maging kind tayo sa kanila, kindness, love, gentleness, and compassion, and friendship. Yan ang ating friendship. Important ang friendship, kay maski ang kaaway natin, mga friend natin, maging friend natin yan, kaya kailangan wala tayong kaaway. Yan ang pinaka-happy at magandang sa buhay dito sa earth, kung wala kang kaaway. Yan ang kailangan friendship, na friend tayo sa mga taong nasa paligid natin, because as you give out, if you plant seeds of goodness, you shall reap the harvest in return. And those who are pacemaker were planted. Kung goodness sa makon, balik naman ang tao sa goodness sa we seeds of peace and run a harvest of goodness. Yan. Mahal mo sila, makuhan ka goodness sa kanila, sila din ibalik sa'yo na ganyang behavior. Kaya gawin natin yan, na mga friend lang tayo. Kung may kaaway tayo tayo makasalanan, tayo hingi na tayo ng tawad para maging friend natin siya. Kailangan masolusyonan natin yan, kung paano tayo ang kaaway natin, paano maging friend natin. Ano ba ang solusyon dyan? Ang patawad. Kung ikaw ang may kasalanan, hingi ka ng tawad. Ang may kasalanan, inang hingi ng tawad sa'yo, tanggapin mo, patawarin mo. Yan ang gusto ng God the Father sa ating gawin dito sa earth, maski sa Lord Jesus na ating Savior. Yan ang gusto niya. Ang number 5 natin, without pride or egotism, think of the things that you do well, and then thank God to His helping you to do those things for His glory. God has given each of you some special abilities. Yan. Di ba sa lecture natin noon, nasabi ko sa inyo na may abilities kayo binigay ng God. Yan ang gamitin nyo kung ano sa buhay nyo. Abilities mo, example, na marunong kang ng mga store, sari-sari store, magnegosyo ka ng sari-sari store, Kaya yan ang ability mo, na noon nakatrabaho sa mga grocery ka, may experience ka na sa ganang kung paano magnegosyo ng ganyan. Yan ang piliin mo na inegosyo, kay may experience ka na. Yan ang important. Baguhan ka lang sa negosyong yan, malugi ka, hindi mo alam. Kaya yan, mas important ang experience. May experience tayo. Kaya yan ang kailangan natin. Yan, peace and rest. Without
the sunset to peace and give a harvest of goodness. Without pride or egotism, think of the things that you do well. And then thank God to is helping you in those things for His glory. God has given each of you some special abilities. Be sure to use them to help each other. Passing on the other God's many kind of blessing. Yan. Ang nabilisan tayong God, ano man natin, i-share natin sa iba. Ang blessing na yan, patang you tagad tayo, no? Number 6 natin, when feeling of inferiority, rejection, God, fear, timidity, failure, hopelessness, and unworthiness, unforgiveness, overwhelm you, realize that those feelings are coming from the enemy. Huwag nyo na lang pansinin, babayaan na lang sila. Kaya kung pansinin mo, may kaaway ka, no? Mahirap na marami pa sila ang kaaway mo. Kaya, patawarin mo na sila. Huwag na lang pansinin kung anong sinabi. Katulad ko, kung isa, may irita ako, hindi ko makontrol ang sarili ko na hindi magbalik. Okay. Kung sobra na bala, na ano na ang pasensya mo, no? Na ano na sa glass abi na over na siya, kaya yan hindi mo na makontrol ang sarili mo. Makasabi ka na ng hindi maganda at makasabi ka na ng para sa sarili mo na hindi rin maganda, na ikaw rin ang nagpahiya sa sarili mo. Kaya wala namang katotohanan na na apektuhan ka, kundi kung may masabi ka na walang nangyari sa buhay mo, sabi mo nangyari sa buhay mo. Yan ang dahilan kung ano mo ang mga behavior na ito na hindi maganda. Kaya huwag na lang pansinin. Pabayaan mo na lang kung yan ang kaligayahan ng kaaway mo, bigay na mag-insulto siya sa'yo, okay na lang. Insulto yan na pag na hindi mo na narinig, good na mawawala mo lang yan. Kaya pabayaan mo na when feeling, andito sa sex natin, yan ito. Ko pa kay nag-explain na ako na hindi ko tapos ang pag-read, no? When feeling of inferiority, rejection, guilt, fear, timidity, failure, hopelessness, unworthiness, unforgiveness, overwhelm you, realize that these feelings are coming from the enemy. If you're a Christian and you ask forgiveness and forgiving of others, then this as a believer, you can ban Satan in the name of Jesus. Whenever you bind the earth to bind in heaven, and whether you free on earth will be freed in heaven. Kaya yan, no? Na natin kay Lord Jesus, anuhan na yata yun, no? Satan is the name of Jesus. Na ang si Satan, kaya siya na ang nagbigay ng mga behavior na ganyan sa atin. Kung patulan ta siya, pakinggan ta siya, tayo rin ang ma-damage. Kaya napalabas natin ang hindi magandang behavior. No? Nag-ano tayo sa good manners and right conduct natin na yan sana ang sundin natin, na huwag magawa ng hindi maganda. Pero
Pero dahil sa mga hindi mo makontrol na kwan, kaya yan. Kusa ako magki nang sorry na, maraming sorry kasi gusto ko kung may nasabi na ako nag-sorry ako para wala akong kaaway. Yan ang dahilan yan. Na wala akong kaaway. Maski wala akong kasalanan, kung ko dahil ma-involve ako dyan, ito yan, sorry. Yan lang. Kaya yan ang dahilan na always ako nag-sorry. Kaya ang purpose ko dyan na kung may nagalit sa akin o nang hindi ako nagustuhan, sorry na lang. Huwag na lang na ipilit na maging kaibigan ako. Yan na lang. Happy na ako. Okay na, number 7 natin. Keep an attitude of praise in your mouth and your mind. Praise, godly ang ating isipan. No? Nang wag sa isipan natin na, okay, para kung araw-raw ang sa isipan natin at jaring lalabas sa mouth natin. Kaya kailangan mabuti ang isipin natin para wala tayong kaaway. Kung mabalabaw sa may na hindi ka nagustuhan na hindi mo naman gustong isabi dyan sa taong yan na nag-insult sa'yo, baka sabi ka. Kaya andyan sa isipan mo, ito, ilalabas sa bibig mo ang masamang tapiko. Kung ano ang sa isip mo, ay sabi yan ng mouth mo. Kasi yan na ang pa-operate ang ating isipan. Kaya kailangan mabuti ang isipin natin. Maganda ang kwan sa buhay natin para ang ating pamumuhay dito sa earth. Wala tayong kaaway at wala tayong problema. Okay? Wala tayong sa isip natin. Kung may nakagawa ka ng masama sa katulad mo, may na-conscience ka man. May konsensya kang maparusa sa iyo. Example, katulad na may nasuntok ka o nasampal ka na tao, akala mo okay lang yan, pero sa conscience mo nagsisi ka, pero wala ka nang magawa, kaya nagawa mo na. Kaya kailangan natin ang insaktong behavior ang sa atin mind at sa mouth, saktong naglabas ng mga salita. Yan ang atin gawin. Yan. Keep attitude of praise in your mouth and your mind. When you are praising God, you tend to keep your eyes off yourself. And any feelings or failure inadequate urgency and regret and on Jesus, our Lord Jesus, yan, yan. God Father Lord Jesus ang bida dito sa superstar sa ating lecture na ito. Always be joyful, always keep on praying. No matter what happens, always be thankful for this in God, the Father. Well, for you who believe to Christ, Jesus Christ our Savior, think about all you can. Praise God for and glad about. And also develop a good sense of humor, a merry heart that God like a medicine. Yan. And a good merry heart
Di ko na Mary, ang heart mo daw medyo ng kati, kundi ang mo, ang always smile ka. Always, kati, ang physical card mo maganda, no? Kaya daw happy ka sa life mo. And number 8 natin, strive to make yourself Christ-like. Like sa mga behavior, sa mga ginawa natin, yan Christ-like tayo, no? Ng Jesus Christ, our Savior tayo, no? Lord Jesus Christ, no? And try to make yourself Christ-like, as the song says, to be like Jesus or to be like Him. As I want is to be like Him. As you become more Christ-like, to draw people to you with Christ's love. Those increasing your own feelings of acceptance and self-worth. Be beautiful inside in your heart with the lasting charm of a gentle and quiet spirit which is precious in God. Yan ang be beautiful inside. Ang be beautiful inside, ang behavior natin, ma-beautiful na, mag-good, tayo, behavior tayo, no? Nang beautiful inside mo. Hindi yan sa maganda tayo, hindi yan. Kundi inside na behavior natin na maganda. Yan ang napaka-importante. I-apply natin sa buhay natin. Everyday na buhay tayo. Number 9 natin, make your outward appearance also the best the best possible through neatness and cleanliness, your hair, body, as well as clothes. No? Kung tayo mag-go to church tayo, hindi tayo gamit ng baro na sleeveless o above dini, hindi yan. Kay bahay yan ng Panginoon natin, no? God the Father natin, Panginoong Isus natin. Kaya i-respect natin ang ganyang baro na formal na gusto nila, yan ang isuot natin, no? Huwag yang mga abad din na nakita ang legs mo, nakasisilaw. Yan, ang focus ng mga taong dyan na lang, hindi na sagad. Kaya wag yan, ha? Wag. Hindi lang ko. Kung yan gusto nyo, suot, pero yan ang advice na kung mag-go to church kay baro ka ng formal, no? Nang hindi sleeveless, hindi abad dini, below dini, at may sleeve na. Yan ang ating yan ang clothes natin. A person can dress becomingly without its being expensive, no? No one hates his own body but lovingly cares for it. Just as Christ cares for this body, the church of which we are part, God also said, cleanse your mind and heart, and not just your bodies. Hindi lang tayo take bath every day o na-clean ang body natin. Ito pa, hindi lang yan, kundi ang heart, and clean your mind and heart, and just your bodies. Yan. Clean tayong lahat, from heart, from brain natin.
na kaya kung nang clean tayo. Yan ang gusto ni God sa atin, the Father, God, the Lord Jesus, na ating Jesus our Lord, Savior natin. Yan. Oh, the Son, if you can find a truly good wife, it's worth more than precious gems. Her own clothing and beautifully made. It's beautifully made. No? Yan. Ang number 10 natin, stay active of doing your job well. Whether you are a teacher or housewife, or mother, or medical technician, director of a drug rehabilitation center, college student, lawyer, secretary, business manager. Also, stay active with habits and physical exercise, etc. But always keep your mind centered on Christ, Lord Jesus Christ natin, because the word says, a tranquil mind gives life to the flesh. Pray daily for a tranquil mind. No? Always tayo ma-pray. Pagising natin, pray na agad. No? Kaya yan ang gawin natin. Don't let 11 natin, don't let jealous spirit or competition or comparison. Kaya di ma-jealous tayo. Kung competition tayo, tayo sa poll, may best friend tayo. Best friend tayo, pero nagbar tayo tungkol sa ng impay mo o kung ano mo na mas ano ang buhay sang sayo. Yan ang ng don't jealous spirit competition on comparison to others. Kung mang sarili mo daw medyo low ka sa kanya, yan daw medyo ang spirit jealous mo nandyan. O yan, huwag kang mag-jealous. Ano ka ng taktika kung paano ka magkatulad niya, no? Na successful sa buhay. Yan, huwag kang mag-jealous. Kay para sa kanya yan, kay marunong siyang magplano ng buhay niya at tinulungan siya niya na ating Panginoon, no? Like our supervisor, Lord Jesus, our manager na yung God the Father, tinulungan siya. Kaya siya nag-pray siya, naghingi siya ng tulong na tulungan siya, kay hindi niya alam kung ano ang kablisingan ang kanyang negosyo, kung ano man yan. No? Diyan ang jealousy and selfishness. No? For jealousy and selfishness are not God kind of wisdom. No? For whatever there is jealousy or selfish ambition, there will be disorder. No? We need to look for honors and popularity. Hindi yan ang natin na kay para maging honor o popular kay hindi ganyan ang ating plano sa buhay, hindi para sa sarili natin, kundi sa mga taong kapitbahay natin o kaya sa paligid natin. Hindi yan na magkambog ka na, kay popular ka na. Hindi yan. Kay hindi yan maganda. No? Hindi mabuti yan. No?
we want me to look for honor and popularity which led to jealousy and hard feelings. Yan, ma-jealous na sa inyo ang mga tao. Marami kang kaaway. Yan, kung kisa mapikon ka na, hindi mo na makaya. Makasabi ka na ng hindi mo gusto. Okay? Na ano ka na over ka na, no, na sa tingin mo kaaway na hindi naman mo sila kaaway. Bakit kaaway kanila? At ano ba, wala naman akong nasabing masama sa inyo. Hindi naman ako jealous sa inyo. Kung successful kayo, very happy ako. Hindi ako ganyan. Na kung sikat ang isang tao, ma-jealous ako daw, no? Hindi ako, wala akong behavior na ganyan. Kaya, kung successful siya, be happy. Akwat ka sa kanya. Nang proud ka man na naging kaibigan mo siya, nakapit bahay mo siya, at nang successful siya. Kung gusto mo, kung ano ang technique niya, tanong ka at i-apply mo sa buhay mo. Ay, baka mag-successful ka rin. Kaya huwag ang jealousy. Eliminate yan ang jealousy. Kaya hindi maganda ang result. No? Mawalan siya ng mga kaibigan, best friend, at ang image mo ay madamit. Yan. Kaya ikaw dyan na ako na-jealous ka lang, na wala naman tuyang kasalanan ang na-jealousan mo. Sa tingin ng ibang tao, ikaw yan ang masama. Kaya pabayaan na lang. Kung successful sila, be happy sa kanila. No? Atin eliminate ang jealousy na yan. No? Mga hard feeling. No? Don't need to make a good the good impression sa others. Ang the last natin, number 12 natin, there are those who may feel professional counseling and or prayer for inner healing. Some people have had horrible and painful childhood experience. Perhaps some of you are currently live with the abusive alcohol mate, alcoholic mate, or have just been through a situation where your mate or a family member was entirely mentally damaged or terminally ill. Diyan sabi. Some of you may be a battered wife, or your children may have been sexually abused and molested. Yan, no? And whenever the situation may be in you may feel beaten and broken, emotionally shattered, and wounded. You may need to help a professional counselor kung daw mahirapan ka na. Professional Christian counselor and son today counseling. Remember, whoever it is God who heals and gives a godly and good self-image. Okay? Yan. Ang ating lecture, no? Napakaganda. Okay? Ang natin sa ating God the Father at kay Lord Jesus na siyala ang tumutulong sa atin na maging maganda ang behavior natin, kaya ang
ating lecture godly self-image. Kailangan mabait tayo o kung ano ang gusto ni God na behavior natin ay yan ang i-apply sa buhay natin para maligaya siya kay ang godly self-image sa iyo. Kaya my friend, yan ang lecture natin. Ano natin sa buhay natin ito para mas maligaya tayo sa 2024. Thank you mga friend.